So, ang topic po natin ay maging pagpapala. So, napakahalaga bilang isang mananampalataya ng Diyos. Yamang tayo po ay pinagpala na po ng Diyos, tayo po ay maging daluyan po ng pagpapala. Amen. Sabihin mo kasi yung kataling, ikaw ay pinagpala. So, dapat natin laging i-apply sa buhay natin. Tayo po yung mga pinagpala. Hindi lamang po yung isa na natutunan po natin noon at napakinggan na isa lamang po yung pinagpala. Kung tayo po lahat na sumampalataya tumanggap sa ating Panginoon Jesus, tayo po ay mga pinagpala. Basahin po natin yung ating teksto sa 1 Corinthians 12. Ang sabi dito, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinahinog sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi lang nga ba ito'y bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung po naman lamang ang buong kung po mata lamang ang buong katawan, paano makakarinig? Kung po tinga lamang ang buong katawan, paano siya makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Ngunit, ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging para sa may hina ay ang siya parang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala natin hindi gaano kapuri-puri ay pinagkukulan ng higit na pagkakahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siyang nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit ng isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong karangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo nga lahat ay isang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So sa buhay po natin, napakaganda na makita natin na tayo po lahat ay isang bahagi po ng katawan ni Kristo. At lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga. Amen. Amen. Lahat. Wala pong hindi mahalaga. Lahat ng bahagi ng katawan ng tao ay mahalaga. Testingin mo na lang, wala kang kilay. Palagay mo kaya maganda. Tapos biglang pinawisan ka. Di ba? Napakaat. Di ba? Hindi ka makatingin na maayos. Kasi bakit yung pawis, diretso, may ilang ka. Kasi bakit? Nawala yung kilay. At kung minsan, yan po yung iniingatan po ng mga babae. Lalo na kung gumit na lang. Pinapayungan ko yan. Di ba? Ang bayan po niya, pagka naligo. Nakita na ba kayo na naligo tapos, ano nangyari? So mahalaga, lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga. At sabi nga bilang mga tao na nilikha ng Diyos, sabi nga lahat tayo na nilikha ng Diyos ay mahalaga sa Diyos. Lahat tayo, walang hindi mahalaga. Sa tingin lamang po ng ibang tao, hindi ka mahalaga. Pero sa tingin ng Diyos, kung bakit ka nilikha, minalang ng Diyos, ikaw po ay isang taong mahalaga. Amen. At dahil ikaw po ay mahalaga, sa buhay po ng bawat isa, dapat tayo po ay maging pagpapala. Amen. Binigyan po ako din dito, 3 bahagi. Yung una, maging pagpapala ka sa pamilya mo, sa iglesia, at sa iyong komunidad. So pag-aaralan po natin yung una, sa pamilya. Alam niyo po ba, napakahalaga na maging pagpapala po tayo sa pamilya. Kasi ang pamilya, ito po yung unang itinatag ng Diyos. Kung babalikan po natin yung mga kwento ng Bible, nandiyan nga po yung sabi na nagpasimula po ito kay Eva sa po kay Adan. Di ba? So, ang Diyos po ang
nagtayo po ng pamilya. Kaya ang pamilya ay napakahalaga sa paningin po ng Diyos. At napakahalaga bilang isang bahagi po ng pamilya, maging pagpapala po tayo sa ating mga pamilya. Amen! Kasi kung bago ba ganito, kasi ninala po ninyo yung katawan. Kapag po yung isang bahagi ng katawan hindi gumagalaw, nagiging kabigatan po siya sa katawan. Di po ba? Ganon din po sa pamilya. Kapag po yung gumagalaw lang, yung kamay, yung paa, ayaw, napakahirap po nun. Bago pang sa isang pamilya, yung nanay lang. Kaya yung nanay, dito bitingin magsalita. Kasi pagod na eh. Kasi hindi gumagalaw yung anak. Ganun po ba? So, ayaw din gumalaw ng asawa. Talagang matindi. Di ba? So, napakahalaga bilang isang bahagi po ng pamilya, maging pagpapala po tayo sa ating pamilya. Di po ba napakagandang tingnan kung ang isang pamilya gumagalaw lahat? Kapag ang isang pamilya gumagalaw lahat, magaan po yung gawain, di ba? Magaan po yung pasanin. Magaan po yung dalahin ng bawat pamilya. So, nagbigay lang po ako dito ng ilang halimbawa sa pamilya. Ang una po diyang halimbawa ay si Adan. Sabi po dito sa Genesis chapter 4, verse 1. Sabi dito, sinipitan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao ng isang nag-isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain, ang ipinangalan niya ito. Sinundan ni Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. So makita natin dito, sa pamilya, may kanya-kanya po siyang gampanin. Si Cain, nasabi dito ng Bible, siya po ay isang magsasaka. Si Abel naman po, siya po ay isang pastol. So, napakaganda lang sa isang pamilya, ginagampanan nila yung kanilang tungkulin upang gumanda, maging maayos yung takbo ng isang pamilya. Kasi kung ang naghanap buhay lang, subukan ninyo, yung tatay lang. At tapos yung nanay, hindi po siya madiskarte sa buhay. Tapos yung mga anak, gasta lang ng gasta. Palagay nyo ba, hindi mapapagod yung tatay? Mapapagod, di ba? Kaya kung dumating na po yung panahon, kaya nakatapos na po yung mga anak. Tapos tulong-tulong po sila sa gastusin sa bahay. Di ba napakagaan? Napakasimple. Hindi na magiging maingay yung nanay mo, di ba? O yan, hindi na magreklamo yung tatay mo. Kasi bakit? Tulong-tulong na kayo eh. Kasi nandun po yung salitang pagpapala. Nagiging pagpapala na po yung buhay ng bawat isa. Kasi gumagalaw na po lahat. At yun po yung magandang makita sa isang pamilya bilang mga mananampalataya ng Diyos. At sabi nga dito, pangalawa, ito yung kasaysayan ni Noe. Ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham, at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. At laganap ang kawasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Si Noe naman, makita natin sa kanyang buhay, talagang naging mabuting po siyang halimbawa sa kanyang pamilya. At mula po doon, naakay po niya yung kanyang sambahayan upang sumunod at maglingkod sa ating Panginoon Diyos. So, makita natin, at doon sila po ay inutusan ng Diyos na gumawa po ng isang napakalaking barko. Di ba nagawa po nila? Bakit? Nagtulong-tulong po sila eh. Naging pagpapala po si Noe, naging pagpapala po si Sam, si Sem, si Ham, si Japhet. Kaya yung napakalaking barko na ginapagawa sa kanila ng Diyos, nagawa po nila sa panahong itinakda sa kanila ng Diyos. Kasi nagtutulong-tulong po sila eh. Ang mahirap po kasi sa pamilya, kanya-kanyang lipad. Nakakita ko kayo na gano'n? Kanya-kanyang lipad. Kaya yung hindi makalipad, naiiwan. Yung may pang lipad, bagay ang lipad. Alalahanin naman po natin yung mga hindi nakakalipad. Amen? Sa pamilya po natin. Mahalaga maging pagpapala po tayo sa ating pamilya. So, tuloy po tayo. Yan, si Abraham. So, dito kay Abraham, may ano po dito, may question dito eh.
Sabi po nila, ilan ba talaga yung anak ni Abraham? Sino po ba yung gusto sumagot? Ilan po ba yung anak niya? Ha? 10? 8? So, bakit natin dito, nung sila'y nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, may kanya-kanya pong naging gampanin sila dito sa ibabaw ng lupa. Subalit, ang kinilala lamang po natin na anak ni Abraham ay si Isaac. Pero madami po siya naging anak, 8 po sila. Kaya lang, sa amin po ni Tatang Abraham, 7 lang anak na. Kulang na ka lang nito. 8 lang. So, ang point po natin doon, kung bakit sila isinilang dito sa ibabaw ng lupa, may kanya-kanya po sila gampanin. Ang maganda lamang po dito, sabi nga, maging pagpapala ka sa isang pamilya. Sabi po sa aklat ng Matthew chapter 5, kayo ang asin ng sanlibutan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat? Ngunit, hindi ba wala na ito kabuluhan, kundi ang itapon sa tapakan ng mga tao. Tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patukan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang point po natin dito, sabi dito ng Bible, sa halip, nilalagay iyon sa talagang patukan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So, napakahalaga bilang isang mananampalataya po ng Diyos, maging ilaw po tayo, maging pagpapala po tayo sa ating mga tahanan. Amen! Kasi kung tayo mismo, na sinasabi natin mga mananampalataya ng Diyos, hindi tayo maging pagpapala, paano po natin madadala yung ating mga pamilya, di ba? Bawa, ikaw, anak, mananampalataya. Tapos yung nanay mo, yung tatay mo, hindi mananampalataya, kung di ka magsisilbing ilaw sa kanila na mabuting pagpapala sa bawat pamilya, paano po natin sila mawiwin, di ba? Kung tayo po mismo na sinasabi namin mga tatay na mananampalataya, hindi po nakikita po sa atin yung pagiging mabuting mananampalataya, hindi po tayo nagiging pagpapala, paano natin masasama yung ating mga anak? Di ba? Mga naman po, ikaw po yung nanay. Sinasabi po, mananampalataya ka. Tapos, hindi po makita sa ating buhay yung pagiging mananampalataya, paano po tayo magsisilbing ilaw o magiging pagpapala sa ating mga pamilya? So, napakaganda na makita natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, maging pagpapala po tayo sa ating mga tahanan. Amen! Balukot kasi, ayaw ko sumama dyan. Bakit? Eh, yung pinagawa yung asawa ko, pinagawa yung mga anak ko. Diba? So, paano bang sinasabi nila, wala naman ay kang pagpapago. Wala naman ay kang liwanag, patay-patay. Di po ba? So, napakaganda na makita po natin ito upang maging pagpapala po tayo sa ating mga pamilya. Gusto ng Diyos, hindi lamang po ikaw yung mananampalataya. Gusto ng Diyos, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay mananampalataya po ng Diyos. Amen! Na tayo po lahat ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon, sama-sama po tayo gumagawa at nagmamahalan sa isang pamilya. Kasi mahal po ng Diyos yung pamilya. Ayaw niya na ikaw lang yung maligtas. Gusto ng Diyos, buong sambahayan mo ay maligtas. Hindi po kalooban ng Diyos, ikaw lamang po yung pagpalain ng Diyos, kundi ang kalooban ng Diyos, pagpalain din po yung ating buong pamilya. Ayaw po ng Diyos na maging magulo at hindi maganda yung pamilya natin. Gusto ng Diyos maging maayos at maging pagpapala yung ating pamilya. Kaya, makita natin na maging blessing po tayo sa ating pamilya. Amen. Nasabi nga, magsilbi po tayong liwanag, magliwanag po yung buhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Kasi sa pag-aaral, sabi po nila, yung mga tao po ngayon ayaw po magbasa ng Bible. Ang binabasa na lang po nila yung tao na nagbabasa ng Bible. Kung may nakikita po silang biyaya, pagkapala sa buhay po ng mga taong nagbabasa po ng Biblia. Kaya po, sa evangelism, lagi natin sinasabi, 90% yung kanilang nakikita at 10% lamang po yung kanilang napapakinggan. At napakaganda na maging pagpapala po tayo sa bawat pamilya po natin. Ano po yung kalagayan po ng bawat isa, maging pagpapala po tayo sa ating pamilya. Kung ikaw po yung tatay, kung ikaw po yung nanay, kung ikaw po yung anak, maging blessing ka sa iyong pamilya. Amen! Lalo na kung dumating po yung panahon, ayan, tatapos pa lang po ng graduation kahapon.
saka ng mga nagdaang days. So, lalo na po, kapag nakatapos na po kayo lahat ng mga pag-aaral, yung mga estudyante po natin, so maging blessing po kayo sa inyong pamilya. Amen! Baka naman yung nanay mo sa kahit dati, ay, salamat dito, salamat! Kung nagpapasalamat. Nakatanggap naman ng anak ko, salamat! Bagaman hindi po hihingi yung anak mo ninyo, yung magulang po ninyo. Kasi hindi po ata natural po kayo yun eh. Gusto ko lang pong kapwento ng konti ha. Nung panahon po namin yun ha, hindi yung panahon ngayon. Panahon po namin kasi hindi po kami nakapag-aral ng Oleo. Noon, sabi po ng tatay namin, magsaka ka na lang. So wala ko doon, magsaka ka kasi. So, alam niyo po, kami noon, kapag nakigakas po kami nakidayuhan kami. Dayuhan kami sa San Luis, sa San Agustin, Mapalike. Alam niyo po ba, proud po kami kapag po kami umuwi, na nakapag-uwi po kami ng isang kanto na palay. Ganun po yung mga mindset po ng mga kabataan noon. Kapag nakapaghanap buhay sila, iuwi po nila yun lahat sa kanilang mga magulang. At kung ano lang po yung bibigay ng magulang mo, tuwan-tuwa ka na. Nagpapasalamat ka na. Kasi nandun po yung pagmamahal po ng mga kabataan sa kanilang mga pamilya. Iuwi po talaga. Kaya po, paano po nun paligsahan. Kung gaano karami yung nahulus mong palay na inuwi mo sa iyong tahanan. Ngayon, kumusta? Kumusta po yung mga sumusweldo na pong mga anak ngayon? Pag po ba sumweldo ay nakakataga po naman sa kanang biyaya po yung mga anak, yung mga magulang. O kulang pa, kulang pa. So, alalahanin po natin yun. Kasi, alam niyo po ba, maganda na maging pagpapala po tayong lahat sa ating pamilya. Amen! Pangalawa, maging pagpapala po tayo sa gawain po ng Diyos. Sabi dito sa 28, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ay mga guro. Naglagay po siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling, ng mga may sakit, mga taga-tulong, mga taga-pangasiwa, at mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Magpagaling ng mga may sakit, magsalita ng iba't ibang wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit, buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. So ituloy ko muna sa aklat po ng Romans 12. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong kahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong kalagayan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y maraming nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo, tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ang kaloob na may kaloob na pagkapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumulo naman, pamulo kayo ng buong sikap. Kung pag-aawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyon ng buong galak. So sabi nga, napakahalaga na sa buhay po natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos, maging pagpapala din po tayo sa iglesia. O ibig sabihin, maging blessing po tayo sa gawain po ng Diyos. Alam niyo po ba, napakahalaga ng bawat isa sa gawain po ng Diyos. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kaloob na ibinigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang maganda lamang po nito, alamin po natin, ano ba yung ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Nagampanin sa kanyang katawan.
upang maging bahagi ako ng katawan ni, upang makagawa ko bilang katawan ni Kristo. Amen. Kasi kapag alam mo yung gampanin mo, so gagalaw po tayo. At alam niyo po, kapag gumagalaw po yung bawat isa, nagtutulungan ng bawat isa, nagmamalasakitan ng bawat isa, gagalaw po tayong lahat ng magaan. Masaya. Amen. At kung may mga konting mga pasanin, may mga konting problema, madali po natin itong mabibigyan ng solusyon. Kasi bakit? Gumagalaw po tayong lahat. Pero kapag gumagalaw lang ay 5, yung 15 ay hindi gumagalaw, medyo mabigat po yun, di ba? Mas madami yung hindi gumagalaw kaysa sa gumagalaw. So, napakaganda na makita natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo po ay isang katawan po ni Kristo. So, may paalala po siya dito. Sabi dito sa Romans, basahin ko lang ulit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko ng bawat isa sa inyo, huwag inyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong kalagayan. Katayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So sabi nga, bilang mga mananampalataya ng Diyos, kung hanggang saan yung sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, doon po tayo gumalaw. Upang, sabi nga, gumalaw po tayo ng maayos. Bago ba ganito? Yung ulo, hindi pwedeng sabihin ng kamay, ako yung ulo. Amen. Pagkakamay ka, kamay ka. Kapag tenga ka, hindi ka pwedeng sabihin na ikaw yung mata. So, ganun po sa body of Christ at doon po sa gawain po ng Diyos. May kanya-kanya po tayong pagkakatawag ng Diyos. So, mula doon, gumalaw po tayo na may pagkakaisa. At sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, kung saan po tayo tinawag ng Diyos, doon po tayo magpalago. Doon po tayo paggamit sa gawain po ng Diyos. Amen! Bagamat sinasabi po natin, may tinatawag po tayong body of Christ. Para po ba ganito? Pamilya malingit. Madami po yan. Pero dapat alam mo kung saan yung tahanan. Diba? Iba pa yung tahanan ko. Iba po yung tahanan ko. Iba po yung tahanan ng kapatid ko. Pero isa lamang po kami pamilya dahil yung apelido niya sa kayong apelido ko ay isa lang. Baka ba ganito sa church? Bagamat napakadaming church, isa lamang po yan eh. Ang pinaka-head po niyan, walang iba kundi si Jesus. Diba? Yung apelido po natin lahat, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Pero may kanya-kanya po tayong pamilya. Diba? O iba po yung pamilya po dito sa lugar po na to. Iba po yung pamilya sa lugar po na yun. Ang mahalaga lamang po doon, alam mo kung saan ang pamilya. At mula po doon po tayo gumalaw. Doon po tayo maging pagpapala sa iglesia na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Amen! At sabi ko nga, huwag po tayong maparalyze. Kundi tayo po lahat ay gumalaw upang masiglang gumagalaw at gumagalaw yung katawan po ni Kristo. At sabi nga po natin, may kanya-kanya po tayong kaloob. Kung paglilingkod, ang ating kaloob, maglilingkod po tayo. Kung pagtuturo po tayo. Kung magpalakas po tayong loob. Kung magbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, ang inyong kaloob, gawin niyo yan ng buong galang. So sabi nga, sa buhay po natin, alamin po natin kung saan po tayo tinawag. Upang tayo po natin gumagalaw. At sabi nga, nagiging pagpapala po ang buhay ng bawat isa. Amen! Isipin po natin, ano ba yung magaling akong gawin para maging blessing ako sa church? Diba? Ano kaya yung may tutulong ko para maging blessing ako sa church? Baka nakita mo yung mga kapatid. May give ka pala ng pagkakalakas ng loob. Blessing po yun. Naging blessing ka kasi yung kapatid mo na nangyayinap, pinalakas mo. O kaya, may give ka talaga ng pamumuno. Pag-commit ka, pastor, pinatawag ako ng para mamuno sa isang ganitong gawain. Yung po ba gano'n? Kasi sayang lang yung talento, yung kaloob na pinagkaloob sa atin ng Diyos, kung di po natin ito nagamit at namatay po tayo, sayang naman. Di ba? Nakuha po ba natin? So, kung may talento ka at kaloob na ibinigay sa iyo ang Diyos, upang magamit mo sa gawain ng Diyos,
magamit po natin sa Panginoon. Kasi sa Diyos naman po galing yan, at napakaganda na maging kagamit-gamit po sa gawain po ng Diyos. Kung pagkakaloob, so magkaloob po tayo ng buong puso. Kung pagkakawang gawa, gawin po natin ito na may kagana. So, blessing po, maging pagpapala po tayo sa church. Lagi natin ilalagay sa puso natin, tayo po'y mahalaga sa gawain po ng Diyos. Amen! Kasi pag wala ka, pilay. Diba? Hindi ka po kamay, daliyoy ka. So kapag wala yung isang daliyoy, paano, di ba? Kaya, hindi lang daliyoy, kuko ka. So patay yung kuko ng isang tao, di ba? Napakapangiting natin. May tayo kuko ha. So patay yung isang bahagi ng gawain po ng Diyos dahil namatay. So, di ba, kabawasan po siya sa katawan. So, dahil natin tingnan, tayo po ay mga mahalaga sa gawain po ng Diyos. Una, pamilya. Mahalaga ka sa pamilya, kaya dapat maging blessing ka sa pamilya. Pangalawa, maging blessing ka sa iglesia, sapagkat diyan ka tinawag ng Diyos upang gamitin ka niya sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Pangatlo, community. Komunidad. Basahin po natin yung Timothy. Sabi diyan, una-una sa lahat, pinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, pasasalamat, para sa lahat ng tao. Idalangin ninyo ang mga hari, mga may kapangyarihan, upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at mamangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa ating tagapagligtas. Ibig nga, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So tayo, bilang mga mananampalataya ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, maging pagpapala po tayo sa ating komunidad. Bilang mga mananampalataya po ng Diyos. At po ba tayo magiging pagpapala? Una, sabi nga, yung pong ginagawa po nating pananalangin. Panalangin po natin yung mga namumuno po natin, na sila po ay gabayan ng Diyos, ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos at magawa po nila yung mga tama at mabuti na dapat po nilang gawin bilang mga nanunungkulan. Upang mabuhay tayo ng mapayapa, maayos, ano pa, at may kabanalan. So, responsibilidad po ng isang mananampalataya po yun. Upang maging blessing po tayo sa ating komunidad, sa ating paligid, sa ating bansa. Pangalawa, sabi nga, i-share po natin sa kanila yung gospel. Sabi ng Bible, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Upang maging blessing po tayo sa ating paligid, i-share po tayo ng gospel. Amen! Huwag po nating sarilinin po yung kaligtasan na pinagkalob sa atin. Maging blessing po tayo sa kanila. Kung saan po tayo nandoon, maging blessing ka sa kanila. Sa iyong paligid, sa iyong komunidad. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, maging blessing ka sa iyong eskwelahan. Hindi po yung ikaw yung pasawa. Amen. Minsan nga po nagulat ako. Dahil nagtuturo po tayo ng doon sa Kalamitan po noon, ng gospel doon sa Kalamitan. So, sinabi po namin na mag-share po kami ng gospel. Tapos, sabi niya, kasama niyo ba kayo mga kabataan? Opo, sabi ko namin. Oo naman ako, sinabi ko, opo. Oy, medyo nasiyak ako. Pinagmamalaki ko sila, kaya hindi pala pwede. Hindi sila blessing doon sa eskwelahan. Kasi sila po yung hindi ko madalang po, kasi sila po yung madalang pumasok sa eskwela. Sila po yung mga medyo gusto isda ko lang eskwelahan, sabi ko, kaya kaaway yung blessing. So, sabi ka, kung nasaan ka, maging blessing ka. Kung ikaw ay estudyante, maging pagpapala ka doon sa mga estudyante na kasama mo. Amen! Sa mga estudyante, para mawin po natin sila sa Panginoon. Kung ikaw naman po ay nasa paghahanap buhay, maging blessing ka sa mga tao na kasama mo sa paghahanap buhay. Ikaw yung talagang masasabi nila, ay, ba talaga ikaw magkinta si Brad, si sister? Talagang blessing. Bagamat po yung may mga tao po talaga na matawan. Pero sabi nga, may mga pagkakataon na nagiging blessing po tayo sa kanila.
At kung ikaw lang po ay mamimili, huwag ka lang masyadong matawad. Baka wala lang tubuhin yung bumibili. Ang puhunan ay 20, tapos gusto mo 15. Kawawa naman, di ba? Hindi ka magiging blessing. Pagkanakin na nga, kaya na naman kayo mas mo pa kayo magtawad. O pwede lang na iwasan ka, hindi ka makita, hindi ka bumili eh. Kaya pagka naging blessing ka, ay dito ka bumili, dito. Kasi bakit? Blessing ka eh. Amen! So, napakaganda bilang isang mananampalatayang Diyos. Maging pagpapala po tayo, maging sa daan. Kuminsan po tayo eh. Sabi ko nga, kung sino po yung sinasabi ko nila na mananampalataya, siya po yung makulit. Hindi na po gano'n, ano? Dapat tayo po yung blessing sa daan. O, medyo, po tayo, mahinahon po tayo. Kung magpasensya. O, sige, hindi mo na. Yung po bang gano'n? Ay, thank you thank you. Yung po bang gano'n? Hindi yung, bubusin na anong tao. Kasi, hindi ka dapat sumisingit ka. Tapos may nakasulat pa sa sandot mo. God bless you. Dapat ka hindi tama. So, yung pagiging blessing sa ating paligid, sabi ko nga, dapat nakikita ko ito. Hindi po yung dahil sinasabi mo na mananampalataya ka, sinasamantala mo yung gano'ng sitwasyon. Hindi po, dapat tayo po yung nakikitaan po ng magandang halimbawa. Kasi yung paggalang po ng mga tao, hindi mo naman po hinahanap yun eh. Sila mismo yung gagalang ka, kung nakikita po ito sa buhay natin bilang isang mananampalataya po ng... Nabawin po natin yung Matthew 9, chapter 5. Sabi niya, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon, doon nagtuturo siya sa kanila sa mga sinagoga at pinapakawan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng buhay ng mga may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nakabag siya sa kanila. Lahat. Sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin para makatupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aalihin, ngunit kakaunti ang mag-aali. Dalangin ninyo sa may-ari na aalihin na magpadala ng mag-aali. So makita natin dito yung salitang kahabagan at pag-isyaw ng gospel. Si Jesus, naging pagpapala po siya sa mga tao noong kanyang kakalamu. Nandun po yung kanyang kahabagan sa mga tao at nagsisiyar po siya ng gospel. Kaya sa buhay po natin, maging blessing po tayo. Amen! Bilang mga mananampalataya po ng Diyos sa ating paligid. Kasi kung minsan, bakit ayaw sumama sa iyo ng kapitbahay mo? Baka wala akong makita magandang bagay. Di ba? O kaya, bilang isang mananampalataya ng Diyos, tayo po yung hindi magandang kapitbahay. Di ba? Kaya kung bilang isang mananampalataya ng Diyos, kapag may luto kang ulam, binibigay mo yung kapitbahay mo. Ano, kakabay talaga yung kapitbahay mo yan. Kasi born kayo. Amen! Kapag hindi ka nagbibigay, masulit. Yun po ba? Hindi ka blessing. Amen! Dapat maging pagpapala po tayo. Amen! Sabihin mo kasi patami, dapat maging pagpapala tayo. Okay, tuloy po tayo. Dalawang verse na lang. Natapos na po tayo. Sabi dito sa 16. Yan. Matthew. Sabi po dyan sa Matthew 5:16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang nasa langit. Sabi po dyan, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong ama na nasa langit. Sabi nga, bilang mga mananampalataya ng Diyos, magliwanag po yung ating ilaw. Amen. Sabi niya, sa piling na mahina, ako'y naging parang mahina rin. Upang mahikayat ko sila ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man
lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagkapala dito. Si Apostol Pablo, nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, talagang nakibagay siya, nakisama siya. Lahat ng bagay ginagawa niya upang mahikayat niya yung mga tao upang sila'y manampalataya at lumapit sa ating Panginoon Jesus. At ang sabi dito sa point ito ay, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala dito. Alam niyo po ba sa lahat ng ating ginagawa, may nakalaang pong blessing sa atin ng Diyos. Kung nagiging pagpapala ka sa pamilya mo, may blessing po sa iyo ang Diyos doon. Kung nagiging pagpapala ka sa iglesia ng Diyos, may pagpapala na nakala sa iyo ang Diyos. Kung nagiging pagpapala ka sa iyong paligid, may pagpapala na nakalaan sa iyo ang Diyos. Kasi nagiging pagpapala ka. And last verse, sabi dito, nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Yan po yung basbas eh. Hindi may pagkakaila na ang nagbibigay ng basbas, blessing po yung pagpapala, ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ibig sabihin, mas mapala daw po yung nagpapala kaysa mga taong pinagpapala. Amen. Kaya sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, maging daluyan po tayo ng pagpapala po ng Diyos. Amen. Sa pagkatsabi niya, kapag ikaw po ay nagbibigay ng pagpapala, masigit kang dakila kaysa mga taong pinagpapala. Sa ibang salin, mas mapala daw po yung nagbibigay kaysa tumaangga. Amen.